hapon at isa lang pinagkinalaan ko. Or di naluto ng maayos, alam niyo naman, delikado ang karne pag sira or di luto. Siksik sa bakterya. So, para makasiguro, kung yun nga ba talagang dumali sa pareho kami ng kinain eh. Maya-maya, may tumawag. Hello, Vito. Dapat ako eh, kaya sinubitan namin sa ospital. Ang finding isang doktor, food poison raw. Magkakaroon ako, paano ko pa magkakaroon sa ospital? Hindi ko pa yun, hindi ko pa mag-sa'yo. Hello? Born ko na pala history ng browser daw. Ano po yun? Sabi ko, pasabi ng mga sa Tokyo na di ba makapasok anak ko. Ayun naman po sana ipapaalam ko sa kanya kung sakali. Nakasabihin na rin sa prof namin hindi po ako makakapasok kasi masama rin po pa kayo ng job ko eh. Hindi pala siya rin. Kamusta ka naman ngayon? Okay pa naman. Salamat po sa pagtatanong. Bye. Inaalap ko sa nanay ko ang nangyari sa akin at ang lagay nakaklase sa ospital kasi natakot na rin ako eh. Pero sinabi lang sa akin, naman mo nung 24 hours, mawawala yan. Anak mo talaga ako man. Parang wala akong pakialam sa akin. Ang galing diba? Nakarandamatay na ako tapos sinabi lang sa akin yung naman ko ng biogestic. Siganod ka ba? Pero alam nyo, for some weird reason, kakain ko ng biogestic na wala yung nararamdaman ko sa katawan kinabukasan. As in, ewan ko rin kung paano, yung sakit ng ulo. Grabe yun guys. Paano maaalis yun ng biogestic? Pero yung pagkatay ko, oh my God, nasibo yung siguro. Kasi at some point, napaniwala ko ng nanay ko na normal na kailangan ko, ganun lang. Pero syempre, huwag mo kakayanin yan kasi hindi naman kayo kasi lakas ko. May nararamdaman ko sa katawan, nagtatag ko doktor para di na lumala pa. Siyempre, magaling na ako. Basta ka. Ito, mahina pa rin. So, balik mga 2 araw ako umabsent. Samantalang yung partner ko, mahigit 1 linggo na wala. Nagpaalam ako sa prof kung pwedeng next week na lang namin ipasa yung introduction ng thesis namin kasi yung partner ko nangangamatay na din sa hospital. Yung kaso, di siya pumayag. Hindi rin, sinapak ko, the joke. Ayaw pumayag kasi next week na yung first defense namin para sa thesis proposal at nabigyan na ng schedule yung panelist. Di na pwede mo yung submission. Kaya ang sinadjust niya is maghiwalay na lang daw kami at magpa-absorb sa ibang grupo. Wala na ako nagawa kasi di rin naman ako ganun confident para buhat yung thesis namin habang wala pa siya. So, matapos yung aas sa kanya eh. Pagkatapos na mga nangyari, di na kami kumain ulit doon. Sa iba na kami. So, ang lesson dito is, mahama ka mga. Medyo, healthy ang manok, sa mga manok pinakauli ng karne na pwede mo kainin. Pero, kung sira yan or di na luto ng maayos, makusakan. Kasi ang manok ay nakisa sa pinakadelikadong karne na kainin ng sira or dilaw. Sus, di ka naman doktor. Ba't kami maniniwala sa'yo? Baka mas normal. Wala lang. Okay, yung doktor para ma-i-explain sa inyo ng malinaw ang dahilan. Pero ayon sa na-research ko ay Guys. kumain. Basta huwag naman tingin sa ulo. Huwag bakterya kasi nasa naman loob ng manok kaya ng states, Campylobacter at Salmonella ay delikado once na ma-ingest ito ng tao. Nagpapos yun ng diarrhea, lagnat, panghihina, etc. Dahil ang alam sa akin na pwede pang mas lumala kung hindi maagapan. Kaya importante kung hindi ng magandang uri ng karne ng manok at lutuin ito ng maigpit para mamatay mga bakterya na yun. Guys. Hindi ko naman ako ilang magtakutin kayo na huwag na kumain sa street. Yun yun. Nandito ako para lang paalalahanin kayong magdog-ingat sa mga kakainin sa labas. At maaari, usisahin ng maigi ang mga pagkain at hindi sira at naluto ng maayos. Although, hindi ko alam kung paano yung malalaman yan pag nasa list ng tindahan na kayo ng puso-puso. Siguro kung bago kainin, hihiwain mo sa gitna at titingnan kung kilaw o hindi. O papaunahin mo kasama mo kumain. Basta kayo na bahala doon. Malalaki na kayo. Kompleto na buhok mo sa katawan. Nakalatag na rin sa internet mga dapat na malaman. Yun lang. Yan guys. Hello guys, like mo sa page ng friend ko na si Jeremy Roy Sarceda. Yung link nasa description box. Magaling na financial advisor that I assure you. Kaya, gusto niyo kumuha ng insurance, wala kayo sa kanya. Okay? Sino guys? Maraming salamat din sa mga napakalulusig na partners na to dahil sina Maxine Katir, Demoni Nation, Dedrick Lee, at Jovan Moto. Thank you. Meron pa sana isa kay Tyrone, kaso hindi na naglulog yung meeting. Kung
guys. Ano, no? Grabe. Di pa ako sa month ng May, pero... Tulog muna ato. So, sige na. Papahaba na naman itong kapag isama mo ang lola mo, kumain. Kahit ka mo ni Papa. Oo, sige. Pakabusog lang tayo dyan. Ubusin niyo yan. Wala dapat matitira, ha? Tsaka na buo. Kailan mo na. Busog na kami. Tapos na ako. Ma. Kanin mo pa. Ubusin mo rin yung kanin nito. Kanin mo pa. Busog na. Kanin mo pa. Tapos na rin kami wala. Sabi ng klase ko. Sana naman, masyado na madaming pagkain. Tapos sabi ng lola niya, ay hindi, sino pa? Marami pa dito, oh, may prutas pa. Marami pang ulam. May pinapainit pa dito sa tita mo. O ito, mas weird. Twin na pala. Ako ng Twin na. ay, tinola. Dito ko din naranasan sa lamesang to na makarinig ng malulupit na tita jokes. Oh, may joke ako ha. Ito na naman tayo. Ano? Ang Mali tawag tayo. sa kuko Kaya po nagtatapos. Hiligan tayo.